So ito yung kwento na maraming makaka-relate, lalong-lalo na yung nagsisimula pa sa running era nila. Early 2022 nagsimula akong mag-walking. Hanggang nag-progress yon noong ngayong taon lang, March 2024, nag-progress yon. Kasi sa walking ko, umabot ako sa punto na kailangan kong mag-hit or meron akong goal na 16k steps every day. Pero medyo mahirap siya kasi gumugugol siya ng mahabang oras. So na-realize ko na kailangan kong tumakbo. So yun nga, March nung nagsimula akong tumakbo. Unfortunately, nung buwan din yon, na-injury ako sa basketball. By April, nakatakbo ako ulit pero hanggang 11 kilometers lang. So sa puntong to, andun pa ako sa no pain, no gain mentality. Yung iniisip natin na every run, kailangan nating i-push yung sarili natin. So by May, na-invite ako ng kaibigan ko na runner talaga, almost 6 kilometers na takbo uphill. So ako naman na si tanga, feel yung pagtakbo, na akala ko fit na ako para sa ganong run, sumama ako. Yung pacing namin, 5 minutes, 55 seconds. After ng run na yon, siguro ilang araw din akong hindi tumakbo. Kasi napagod ako physically saka mentally. So sa buwan ng Mayo, around 42 kilometers lang yung tinakbo ko. Tapos by June, na-invite ako ulit, 12 kilometers naman. Yun din yung kasama ko, yung runner. Tapos meron kaming kasamang isa pang runner. Tapos merong isa na katulad or ka-level ko lang, 3 kilometer mark pa lang. Napatigil na kami kasama yung isang kaibigan ko or yung kakilala kong pabugso-bugso lang din yung training. Yung hininga namin kapos na. So napilitan din yung dalawang kasama naming mga runner na sabayan na lang kami sa paglakad. Tapos tumakbo ulit, tapos tumigil ulit or naglakad ulit, tapos tumakbo ulit. So after ng run na yon, hindi ako nakatulog. Na overstress yung katawan ko. So doon na-realize ko na parang may mali sa ginagawa kong pagtakbo. And then napasearch ako sa internet nung gabing yon kasi nga di ako makatulog. And then nakita ko yung low heart rate training. Easy runs lang. Zone 2 lang. Malayo doon sa nakagawian kong no pain, no gain. Kasi yung iniisip natin na para bumilis tayong tumakbo or para bumilis tayo sa pacing natin is kailangan din nating magmabilis sa mga training natin. Kung beginner runner ka pa lang, yung fitness level mo talagang hindi magwawarant na makatakbo ka ng mabilis. So para mag-improve ka sa speed mo or sa pacing mo, kailangan ka munang mag-build ng aerobic base. And majority of us, wala nun. Sedentary yung lifestyle natin. So after nung mapanood ko yon, yung mga videos about low heart rate training, zone 2 training, easy runs, nagso-solo run na lang ako. Yun nga, yung sinasabi ko, 99% of my training ngayon is easy run na lang. Bihira mo na akong makikita na meron talagang kasama sa pagtakbo. I know na sa level ng mga kasama ko, hindi sila masaya sa pacing ko. Yung nga sinabi ko before na yung pagsimula ko sa low heart rate training, yung pacing ko is around 9 minutes to 10 minutes per kilometer. So ganun ako kabagal. Hindi rin ako masisiyahan kung sasabay ako sa pacing nila. So far, nag-improve naman yung aking fitness level saka yung oras ng pagtakbo ko. In fact, last Sunday nung sinalihan kong 5K race, na-break ko yung PR ko. From 24 minutes 35 seconds to 23 minutes 47 seconds. So ang pinaka-takeaway ng video na to, kung beginner runner ka pa lang, umalis ka doon sa no pain, no gain mentality tapos mag-build ka muna ng aerobic base by easy runs or low heart rate training or zone 2 training.